Mr. D. Alam mo ba na may isang bansa na kilala sa murang labor, sa fashion industry, at sa dami ng basura? Yup! Ito ang Bangladesh. Bang bang! Pero teka, hindi lang ito tungkol sa dumi. No. Dahil sa video na ito, malalaman mo kung bakit ito nangyari, ano ang ginagawa nila ngayon, at bakit may pag-asa pa ang bansang ito. So let's go, D-Fam! Let's go! D-Fam! Ang Bangladesh ay isang maliit pero matatag na bansa sa South Asia. Katabi nito ang India at Myanmar. May 170 milyon na tao, pero ang lupa nito ay kasing laki lamang halos ng Luzon. Ibig sabihin, siksikan dito. Kaya imaginein mo kung gaano kabilis mapuno ng basura ang bansang to. Pero teka, Bangladesh din ang isa sa pinakamabilis umasensong bansa sa Asia. Grabe, di ba? Yes! Bakit parang ang dumi pa rin ng paligid? Una, overpopulation. Ang daming tao, konti ang space. Araw-araw, toneladang basura ang napoproduce ng mga ito. Pangalawa, rapid urbanization. Mabilis ang paglago ng mga syudad gaya ng Dhaka, pero hindi nakakasabay ang waste infrastructure. Pangatlo, kulang sa awareness at disiplina ang mga tao. Katulad sa ibang developing countries, hindi pa mainstream ang tamang segregation, recycling, at disposal. At ang matindi pa, maraming informal settlers sa mga kanal at ilog. So saan pupunta ang basura? Ayun, diretso sa tubig. Ano nga ba ang sistema ng basura sa Bangladesh? Sa Dhaka, ang capital city, may mga garbage trucks din naman. Ang problema, limited coverage lang. Hindi lahat ng area ay naaabot. Marami ang umaasa sa tinatawag na waste pickers. Mga tao, kasama pati mga bata, na manually nagkukolekta ng basura para ibenta ang recyclable materials sa mga junk shops. Parang mga bayani sila dito. Pero hindi sapat yun para malinis ang buong syudad. Ang mga landfill sites, puno na. Ang tawag sa iba ay open dumping grounds. Literal na tampakan ng basura sa bukas na lugar. Wala nang linis-linis. Like, ew. Ang isa sa pinaka-apektado ay ang Buriganga River. Ito ang dating lifeline ng Dhaka. Ngayon, kulay itim na tubig, amoy kanal, at puno ng basura at toxic waste. May mga industriya, lalo na ang textile at tannery factories, na diretsong nagtatapon ng kemikal sa ilog. Ano ba naman to? Alam mo yung kulay ng mga jeans natin? May chances na may hugot sa Buriganga yan. No. Pero hindi lang sila ang may problema. Kahit sa Manila Bay din naman, ganyan din ang issue dati. Di ba? Kaya may pag-asa pa rin sila. Kung tayo nga, unti-unting nalilinis natin. Kahit nabalik din naman.
Pero may good news. May ginagawa na ang Bangladesh. May mga waste to energy projects na silang pinaplano kung saan gagawing kuryente ang basura. Nag-i-invest na rin sila sa recycling centers at may mga lokal na NGO na nagtuturo ng proper segregation sa mga barangay. Plus, may movement na tinatawag na Green Dhaka para i-promote ang urban gardening, tree planting, at clean up drives. So, go Green Dhaka! Alam mo ba, may isang lalaki sa Bangladesh na tinatawag na Plastic Man! Kasi gumawa siya ng bahay na gawa sa recycled plastic bricks. Oo! Bahay, hindi lang upuan! Wow! Hindi lang basura ang meron sa Bangladesh. Palag-palag din to. Ang Bangladesh ang top exporter ng jute, isang eco-friendly na fiber. Ito rin ang home ng Sundarbans, ang pinakamalaking mangrove forest sa buong mundo. Oh, wow! May floating schools din para sa mga batang nasa bahaing lugar. At may mga arkitekto din na gumagawa ng eco bricks gamit ang plastic waste. Yes! Ang dami nilang ginagawa para bumawi sa kalikasan. Oo, madumi pa ngayon, pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Huwag naman tayo puro negative. Ito ang positive. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang pinakamahabang natural sea beach sa buong mundo? Hindi ito sa Hawaii, hindi rin ito sa Maldives, kundi sa Cox's Bazar sa Bangladesh. Tinatayang 120 kilometers ang haba ng beach na ito. Oh my God! Hindi mo kakayanin kahit buong araw mo pang lakarin. Perfect ito para sa mga gustong mag-relax, mag-surf, o mag-food trip. May fresh seafood, spicy street foods, at mga cultural treats mula sa Rohingya at Bengali communities. At kung akala mo beach lang to, meron ding Himchari Waterfalls, Inani Beach na may coral stones, at St. Martin's Island, ang tanging coral island ng Bangladesh. Kung naghahanap ka ng off-the-beaten path na adventure, Cox's Bazar is a must-see. Breathtaking and budget-friendly. Nakaiba to! Bangladesh might be dirty now, pero may effort silang linisin ang bansa nila. Mahirap, pero posible. Oh yes. Sa dami ng tao, dami ng basura, Oh my God! dami ring potential solutions. At sa totoo lang, pareho lang din naman tayo. Dati, ang daming basura sa paligid natin. Pero sa disiplina, edukasyon, at pagtutulong-tulong, unti-unti rin tayong umaayos. So, let's not judge. Let's learn. Oh yes. Kasi ang basura, hindi lang naman problema ng isang bansa. Problema nating lahat yan. Buong mundo. So ano, Difa? Kaya mo bang mabuhay dito sa Bangladesh? Comment down below. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D
para masaya every day. See you, DFAM!